Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's episode, it's all about haul. Ang tagal ko na palang wala dito sa YouTube. It's almost 5 or 6 months na ako na hindi nakapag-upload ng new videos or update sa aking mga vlogs and journey sa style of fashion and luxury. But, naalala ko lang, last week, naglakad-lakad pala ako sa BGC, especially sa High Street and then sa SM para magtingin-tingin ng mga bagay or mga luho na ano ang latest sa season ngayon. And then, napansin ko lang naman na nag-price increase pala lahat ng mga luxury items such as Michael Kors, Kate Spade. Pero, ang quality, it's same pa din tulad ng dati. Kaya parang mas naisip ko na gumamit na lang or bumili na lang if I had money, bumili na lang ng mga contemporary niche brands, designer bags, or shoes. Kasi, medyo pricey ng konti, pero yung quality is superb doon sa price na mababa na makukuha mo din sa mga high-end luxury na brands such as Louis Vuitton or Celine, mga ganon. And then, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures and some videos na nakuha ko, pero very limited lang yung video. Mostly ito sa SM Department Store, and napansin ko lang din na ang SM same pa rin ang quality and same pa rin yung price. Hindi nag-increase. Although hindi naman to, out na to ng luxury, pero masasabi mo pa rin luho kasi hindi naman siya talaga yung everyday needs. Para sa akin, or para sa mga hindi nakaka-afford ng mga luxury items na nakalagay sa tier, kasi may tier tayo ng mga luxury brands. So, out yun doon. Pero, para sa mga can't afford, luxury na rin yun. Kaya, papakita ko muna sa inyo yung mga pictures and videos for a moment. Actually, ito yung newest discovery ko, and that's from Demilier. And yung bag kanina na pinakita ko, it's not from Dansland. This wrist bag is from Demilier pala. Ang cute, diba? It's 26,500. For me, this is a affordable luxury na para sa akin. And I'm so blessed naman na nagkakaroon ako ng ganito na mga things na for many of them is mahal, pero sa akin mura. Diba? Ano ba yun? parang yabang ko. Well, anyway, wala naman ako pinagyayabang. Yung akin lang naman. At least, na-afford ko yung, hindi naman na-afford ng madami. So, I'm so blessed. This one is from Stradberry. And, it's a bucket bag. I think ito yung kanilang latest collection kasi 3 years ago, nung first time ko makita yung Stradberry, wala pa silang ganyan na bucket bag. Unlike this one, is the most elegant and iconic bag for me kasi it's because ito lang. Itong bakal na to, yun lang. And it cost 36,000, I think. Tapos ito yata parang nasa 26 something. Ayan. Oh, by the way, mga kings and queens, kaya ko nga pala nabanggit ang mga contemporary brands because ang makukuha mong quality ng leather and ng craftsmanship is almost the same sa mga high-end tiers natin such as Louis Vuitton, Celine, and Delvaux.
Ayan, or Hermes, ganon. As of the moment, kung papipiliin ako ng mga designer brands na contemporary ito ha, my favorite as of now is Stradberry and Demilier. Why? Kasi yung quality nila maganda na pero nakamura ka pa, or superb quality, craftsmanship is good, is absolutely amazing, but nakamura ka pa compared to the higher brands na same lang din ang mga benefits. Okay. Ito yung mga under the radar brands or mga brands na hindi, ang tawag dyan, hindi hype or hindi masyadong kilala, pero in a fashion world, chini-cherish yung mga ganitong klase ng brands at saka sinusuportahan talaga kasi independent designers nga. And then, may nakapagbalita din sa akin na ang mga levels of leathers tulad ng ginagamit ng Hermes at saka ng Celine is full grain leather na makapal at very durable, and meron pa siyang underneath na hindi ko alam kung ano yung meron sa ilalim nun. Tapos, ang sumunod doon is top grain leather, which is yun nga yung ginagamit din ng mga niche brands or contemporary brands na tulad ng Stradberry and Demilier. Full grain is magandang klase na siya ng, top grain is second class na magandang klase ng leather na mas matibay compare sa genuine. The other one is the French calf leather and then the genuine leather. Michael Kors always use genuine leather and less of top grain and French calf leather. Anyway, wala naman talagang kinalaman yung pinagsasabi kong to sa inyo dito sa ating haul. And gusto ko lang naman makapag-share ng ideas and ng knowledge para sa inyo mga kings and queens, since ito naman talaga yung gusto kong forte, yung nakakapagbigay ng news or ng knowledge, or para ka na rin nagbabasa ng magazine na fashion. Diba? Hello again mga kings and queens, at ito nga pala yung aking package or parcel na dumating lang recently today, and gusto ko talagang i-share sa inyo kung ano ang nasa loob ng nasa loob ng box na ito. Anyway, since kailangan natin na magtipid pero gusto pa rin natin na pumorma, kailangan maging practical tayo, and bukod sa maging practical, dapat masaya tayo, 'di ba? Kasi kahit ano namang bagay 'yan, basta para sa akin basta maganda, na-appreciate ko, masaya ako. And this parcel is from Carousel. Kung hindi kayo familiar sa Carousel, doon kayo makakabili ng mga pre-love pero hindi daw lahat ng mga nandoon ang tawag niyan, legit. So, ako, nagkataon na may mga close ako sa Carousel, and doon ako bumibili sa kanila para siguraduhin legit and maganda yung quality, kahit na hindi naman pristine condition yung binibili ko. Mostly, ang mga binibili ko sa kanila, either bags or fur o kaya sunglasses. Yan tatlong yan. Yan yung madalas na binibili ko sa Carousel. Ewan ko ba, ang dami ko sinasabi about mga ano na yan, authenticity na yan. Hindi naman branded to. Actually, it's a fast fashion lang naman yung nandito, and buksan na natin. Nako, so excited na talaga. And mag-ingat tayo sa paggamit ng cutter kasi baka may masirang gamit. Sana malaki yung
bag na binili ko. Oops! Actually, may mga sira siya. Amoy leather siya. Yung may sira siya dito. Ayan. But anyway, hindi ko naman siseryosohin ang paggamit ng bag na to kasi it's only a props. Wow, props. Pati tape sinama. Pati yung tape sinama. Nahulog tuloy yung tape. Anyway, the first na bag is itong patent leather na red. Yun nga lang, may mga bakbak siya. Konti lang naman. Pero, ayan, ito yung harap. Ito yung likod. Ito yung harap. Kasi, binenta lang niya sa akin to ng 80 pesos. So, sana man lang, medyo ayos pa, diba? Pero okay na rin. And malaki siya. In fairness, malaki-laki na rin siya. And it's so nice, diba? Kahit 80 pesos lang. And then, kasi, may sinusulat akong story about a girl na very seductive. At the same time, she's very ambitious. And, magiging mayaman siya. And then, magiging mapang-api siya. Ay, nako, bakit ko nga ba kinukwento yan? Pero, let's see, pag yung improvement pa ng kwento, in a process pa naman. And, naisip ko, ito yung kanyang bag. O, diba? It's so cute. Tapos, the second item that I bought on the same na, na store is itong Mandarina Duck daw. Mandarina Duck na leather bag. Amoy leather siya. Smells rancid. Ayan. Ito naman, so nice. Kasi vintage type. And then, alam mong leather, kaya magtatagal, diba? Magtatagal siya. Alam mong leather, magtatagal. Yun naman yung maganda dito. And the Mandarina Duck is an Italian brand yan. Ng mga leatherwares, ng mga sunglasses. I don't think ko may fashion sila. Fashion apparel. Pero alam ko bags and sunglasses. And also perfume. Mandarina Duck. And it cost 300 pesos lang, diba? O, diba? Bongga. And then, ito naman, yung aking Nina Ricci na bow na shoulder bag na in chain. Kasi, sa story niya, kailangan din niya ng mamahaling luxury bag kasi ambisyosa siya. Gagawin niya yung lahat. Magkaroon lang siya ng mamahaling bag. Ito naman, pricey naman to na nabili ko sa kanya. It cost nasa 1.8 yata or 2.8. 2.8. Oo, nasa 2.8. Ayan. And, the final is itong 40 pesos na clutch na silk. Parang, ewan ko anong klaseng fabric to, pero okay naman. Sabi 100 pa daw, ayan. Pero, binenta na lang niya sa akin to ng 40 pesos. O, diba? Such a great steal. Ayan, so, I'm happy naman sa mga, makita ko na lahat. I'm so happy naman sa mga na-purchase ko sa kanya. Ayan, di ba? Hindi na ako aangal pa na hindi okay kasi masaya naman ako and naging masaya yung result ng pag-purchase ko sa kanya. Yun lang, may konting bakbak. Hindi ko alam kung nare-remedyohan pa ba yan. Pero okay lang kasi
it's only a props. Itong dalawang to, tapos, ito naman, wala lang, nagustuhan ko lang to. Tapos ito, dinagdag ko lang para kasi hindi naman sayang sa shipping, kaya dinamihan ko na yung bili since mura lang naman. Isipin mo, 300, 80 pesos, 40 pesos. Yun lang yung mahal, yung 2.8. Kasi Nina Ricci naman ang brand and nasa good condition naman siya and leather siya. Ayun lang, mga kings and queens. Sana napasaya ko kayo at nagkaroon kayo ng knowledge about sa aking video for today's episode. And I hope na makagawa ako soon ng another video. By the way, I am T. The Barber, and if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye!